Sa Flower Rain House Main Building Meeting Hall. Sa 13th floor ng Flower Rain Building ay nakaupo si Housemaster Peony. Tinanong ni Peony kung bakit si Elder Lin ay nakatitig sa isang servant. Tinanong ni Peony kung may dumi ba sa katawan ng servant. Si Elder Lin na may puting buhok ay umubo at namula. Tinanong ni Elder Lin kung bakit wala ang head housemaster at bakit si Peony Housemaster ang nag-e-entertain ng mga bisita. Sinabi ni Peony kung iniisip ni Elder Lin na hindi sapat ang hospitality niya at gusto nitong ang head landlord ang mag-entertain ng personal. Tumawa si Elder Lin at sinabing magaling mag-asikaso ng bisita ang house owner ng Peony. Sumigaw ang 5th Elder of the Ghost Valley na may pulang buhok kay Master. Sinabi ng 5th Elder na nandito siya para sa Baidan Festival. Sinabi ng 5th Elder na hindi siya pumunta para manood ng dalawang naglalandian. Sinabi ng 5th Elder na kung hindi itutuloy ang Baidan Festival ay may trabaho siya. Sinabi ng 5th Elder na iiwan niya ang lahat dito. Tinanong ni Peony ang 5th Elder of the Ghost Valley kung saan nanggagaling ang galit nito. Sinabi ni Peony na kapag nagsimula ang Baidan Festival ay nasa headmaster iyon. Sinabi ni Peony na hindi pa dumarating ang Great Families kaya paano magsisimula. Sinabi ni Elder Lin kay Peony na huwag makinig sa mga sinasabi ng lalaking iyon. Sinabi ni Elder Lin na nitong mga nakaraang araw ay ginugulo ng isang bata ang Ghost Valley. Sinabi ni Elder Lin na 3 elder na ang napatay ng bata ng sunod. Sinabi ni Elder Lin na sira na ang reputasyon nila kaya paano sila magkakaroon ng gana sa Baidan event. Sinabi ni Elder Lin na malamang iniisip ngayon ng 5th Elder kung kailan mapapatay ang batang iyon. Sinabi ni Elder Lin na hindi maganda ang laging balisa sa pag-aalala kung kailan mamamatay ang mga elder. Sinabi ng 5th Elder na baka nag-aalala si Elder Lin na may susunod pang patriarch na mapatay. Sinabi ng 5th Elder na tiyak na nababalisa si Elder Lin. Hinampas ng 5th Elder ang mesa. Sumigaw ang 5th Elder kay Zit Ian Lin na bantayan nito ang bibig. Sinabi ng 5th Elder na mas maraming elder ng Freelang Lins ang mawawala kung nakaharap ni Zit Ian Lin ang bata. Tinanong ni Elder Lin kung gusto ng 5th Elder ng laban. Nagbanggaan ang enerhiya ng 5th Elder at ni Elder Lin. Nabasag ang sahig. Sumigaw ang 5th Elder kay Elder Yan na sabihin ulit nito. Sinabi ng 5th Elder na hinahamon niya si Elder Yan. Nagkatitigan ang 5th Elder at si Elder Lin. Ang mga mata nila ay kumikinang sa galit. Tumawa ang isang tinig at sinabing ang ingay dito. Si Elder Yan na may asul na buhok ay pumasok na tumatawa. Sa likod niya ay isang batang disipulo. Sinabi ni Elder Yan na kung gusto ng laban ay isali siya. Sinabi ng batang disipulo kay Master na nakakatakot ito. Sinabi ng batang disipulo na pagpasok pa lang ni Master ay natakot na ang Spectral Valley at ang Freelang Lins. Sinabi ng batang disipulo na hindi na makagawa ng ingay ang Spectral Valley at ang Freelang Lins. Hinampas ng 5th Elder ang mesa at nabiyak ito. Sinabi ng 5th Elder kay Elder Yan na disiplinahin ito ang disipulo. Tinanong ng 5th Elder kung paano nakakapagsalita sa mga elder ng ganoon ang disipulo. Sinabi ni Elder Yan na huwag seryosohin ang bata. Sinabi ni Elder Yan na dapat siya ang elder dito. Tinanong ni Elder Yan kung paano siya irerespeto ng bata bilang elder kung hindi siya kikilos bilang elder. Tumawa si Elder Lin at sinabing hindi siya makapaniwala na ang maliit na festival na ito ay nakapagpatawag ng 4 sa 7 imperial families. Sinabi ni Elder Lin na dahil nandito si Elder Yan ay siguradong magiging maayos ang festival. Tumawa si Elder Yan at sinabi kay Zit Ian Lin na hindi kailangang magkunwari. Sinabi ni Elder Yan na alam niyang mas gusto ng lahat na wala siya dito. Idinagdag ni Elder Yan na pero ito ang pinakamalaking alchemy festival. Sumigaw si Elder Yan na hindi ito magiging karapat-dapat na event kung wala siya ang Venom King. Sumigaw si Elder Lin kay Elder Yan. Tinawag ni Housemaster Peony si Elder Yan Song. Sinabi ni Housemaster Peony na hindi niya naalalang inimbitahan ng Medicine Palace. Tinanong ni Housemaster Peony kung bakit nandito si Elder Yan. Tumawa si Elder Yan at sinabing palagi talagang matapang si Leader Peony. Nakatayo si Elder Yan sa pintuan ng bulwagan kasama ang disipulo niya. Sa harap nila ay si Housemaster Peony at Elder Lin. Sinabi ni Elder Yan na walang lugar sa Divine Empire na makakapigil sa kanya. Sumigaw si Elder Yan na nandito na siya sa Blossom City ngayon.
Tinanong ni Elder Yan kung paalisin ba siya ni Peony. Sumigaw si Housemaster Peony kay Elder Lin. Sinabi ni Housemaster Peony kay Leader Peony na kumalma. Sinabi ni Housemaster Peony na pakiusap ay tingnan ang mas malaking larawan. Tumawa si Elder Yan at sinabing si Leader Peony ay kumikilos na parang maliit na bata. Tinanong ng disipulo ni Elder Yan kung paano magiging padalos-dalos ang isang leader. Sinabi ng disipulo ni Elder Yan na tama ang master niya na ang grupo ng mga babae ay walang magagawa. Sinabi ng disipulo ni Elder Yan na ang Blossom Tower talaga ang pinakamahina sa Imperial 7. Sumigaw si Elder Lin na ang Venom King na ito ay lumampas sa hangganan. Sumigaw si Fifth Elder ng Spectral Valley na kahit ang disipulo nito ay napakawalang galang. Isang tinig ang tumawag sa binata. Isang tunog ng mabilis na paggalaw ang umalangaw-ngaw. Isang babaeng nakasuot ng asul na damit na may mahabang puting buhok ay lumapag sa pintuan. Ang mga talulot ng bulaklak ay nalalaglag sa paligid. Sinabi ng babae na kahit puro babae sila ay nakatayo pa rin ang Blossom Tower sa loob ng 1,000 taon. Idinagdag ng babae na may dahilan iyon. Sinabi ng babae na hindi nila pinahahalagahan ang mga walang kwentang komento. Tumawag si Housemaster Peony kay Big Sis at sinabing sa wakas ay bumalik na ito. Tinanong ni Housemaster Peony kung saan nagpunta ang Big Sis at sinabing hindi niya alam ang gagawin sa mga hindi inimbitahang bisita. Si Kai Ching Chin na may mahabang puting buhok ay nakatayo sa labas. Ang mga talulot ay nalalaglag sa paligid. Sinabi ni Kai Ching Chin na nililinis niya ang gulo ng disipulo ni Housemaster Peony. Sinabi ni Kai Ching Chin na sinabihan na niya ito noon na disiplinahin ng maayos ang mga disipulo. Idinagdag ni Kai Ching Chin na pinapahiya sila nito at mukha silang walang kakayahan. Tinanong ni Housemaster Peony kung sinong disipulo at ano ang ginawa nito. Sa labas ay pumapalakpak si Kai Ching Chin. Si Joe Dandan na nakasuot ng puting tube dress ay inilalayan ng isang disipulo. Sa likod nila ay 4 na babaeng nakasuot ng rosas na robe ang may buhat ng stretcher. Nakahiga sa stretcher si Tin Yu. Pumasok si Joe Dandan sa loob ng bulwagan. Nandoon si Elder Yan at ang disipulo nito. Sumigaw si Elder Lin na Tin Yu. Si Elder Lin na may puting buhok ay gulat na nakatingin kay Tin Yu na nakahiga sa stretcher. Tinanong ni Elder Lin kung ano ang nangyari. Tinanong ni Elder Lin kung sino ang nanakit kay Tin Yu ng ganito. Tinanong ng disipulo ni Elder Yan kung malubha ang pinsala ni Tin Yu. Sumagot si Elder Yan na hindi lang malubha. Idinagdag ni Elder Yan na kahit mabuhay si Tin Yu ay habang buhay itong mapaparalisa. Sinabi ni Elder Yan na napakalupit. Tinanong ng disipulo ni Elder Yan kung isang disipulo ng Freelang Lins ang napinsala ng ganito. Sinabi ng disipulo ni Elder Yan na mukhang wala ring dapat katakutan ang master ng Freelang Lins. Sinabi ni Kai Ching Chin na huwag magsalita agad. Sinabi ni Kai Ching Chin na nasaksihan niya ang binatang responsable. Sinabi ni Kai Ching Chin na kasing lakas ito ng ilan sa Imperial 7 Prodigies. Sinabi ni Kai Ching Chin sa disipulo ni Elder Yan na kahit disipulo ito ni Elder Yan ay hindi ito makakalabas ng buo kung lalabanan ang binata. Tinanong ni Housemaster Peony kung bakit hindi dinakip ni Kai Ching Chin ang lalaki kung nakita niya ito. Tinanong ni Housemaster Peony kung mas malakas ba ang lalaki kaysa kay Kai Ching Chin. Sumagot si Kai Ching Chin na hindi naman kailangan. Idinagdag ni Kai Ching Chin na alam ni Housemaster Peony kung ano siya. Sinabi ni Kai Ching Chin na hindi siya nakikialam sa mga walang kwentang bagay. Sinabi ni Kai Ching Chin kay Joe Dandan na sabihin ito sa kanila kung ano ang nangyari. Sumagot si Joe Dandan na oo kamahalan. Sinabi ni Kai Ching Chin na naiintindihan niya. Tumawa si Kai Ching Chin. Tinanong ni Kai Ching Chin kung ano ang nangyayari sa Divine Empire. Ang 5th Elder ng Yuming Valley na may pulang buhok ay nakangisi. Sinabi ng 5th Elder na simula nang lumitaw si Zuofan ay nawawala ng respeto ang ibang pamilya sa Imperial 7. Idinagdag ng 5th Elder na kung hindi nila ito makontrol agad ay mawawala ang lahat ng autoridad nila. Sumanghal si Elder Yan ng Freelang Lins at sinabing lahat ito ay dahil sa kabiguan ng Yuming Valley. Sinabi ni Elder Yan na hindi pa rin nila nahuhuli ang batang iyon. Idinagdag ni Elder Yan na pinapahiya sila nito sa harap ng lahat. Sumagot ang 5th Elder na oo kasalanan nila lahat. Sinabi ng 5th Elder na pero mas nakakahiya para sa isang Elder na ayusin ang gulo ng disipulo niya.
Ngumisi ang fifth elder kay Zit Ianlin at sinabing sayang at hindi ito nagdala ng ibang disipulo. Idinagdag ng fifth elder na ngayon ay walang pwedeng maghiganti para kay Tinyu at kay Joe Dandan. Nagalit si Zit Ianlin at sumigaw na paano mo naaatim iyon. Hinayla ng disipulo ni Elder Yan si Joe Dandan na nakasuot ng puting tube dress. Sinabi ng disipulo kay Joe Dandan na sumama sa kanya. Idinagdag pa niya na ipaghihiganti niya ito. Sumigaw si Housemaster Peony na wala sa kontrol ang batang iyon. Sumigaw si Housemaster Peony na paano hinayla ng disipulo ni Elder Yan si Joe Dandan sa harap niya. And disipulo ay tumalo ng mataas palabas kasama si Joe Dandan. Ang fifth elder ng Yuming Valley ay nakaupo at nakangisi. Si Zit Ianlin ay galit na nakatingin sa kanya. Ang bibig ng fifth elder ay nakangisi at matalim ang mga ngipin. Sa loob ng bulwagan ay tumatawa si Elder Yan na may at nakasuot ng lila at ginto. Sinabi ni Elder Yan na sa mundong ito. Idinagdag ni Elder Yan na ang mga babae ay kailangan pa ring tumakbo sa mga lalaki. Si Housemaster Peony na nakasuot ng rosas at ginto ay nakatayo sa likod. Sinabi ni Elder Yan na ang Blossom Tower ay hindi magtatagal. Nagalit si Housemaster Peony habang nakatingin kay Elder Yan. Ang fifth elder ng Yuming Valley ay nakatingin sa kanila mula sa gilid. Naisip ng fifth elder ng Yuming Valley na mukhang napansin din ng matandang iyon na may mali. Ang fifth elder ng Yuming Valley ay lumilipad sa ere. Ang mga puno ng cherry blossom ay nasa paligid. Si Housemaster Peony ay nasa loob ng bulwagan. Tumingin siya sa paligid. Tinanong ni Housemaster Peony kung bakit umalis silang lahat. Tinawag ni Zit Ianlin si Chin Kai-ching. Si Zit Ianlin na may puting buhok at nakasuot ng dilaw ay nakaupo sa bulwagan. Sa pintuan ay si Housemaster Peony. Tinanong ni Zit Ianlin si Chin Kai-ching kung sigurado ito na ang taong nanggugulo kamakailan ay demonyong si Zuo Fan. Nagulat si Housemaster Peony. Tinanong ni Housemaster Peony kung ang taong iyon ay si Zuo Fan. Si Chin Kai-ching na may maputing buhok at nakasuot ng puti ay nakaupo. Sinabi ni Chin Kai-ching na hindi siya sigurado. Si Chin Kai-ching ay may hawak na tasa. Sa likod niya ay lumitaw ang larawan ni Song Yu na nakasuot ng asul at may sombrerong kawayan. Sinabi ni Chin Kai-ching na kakaiba ang batang iyon. Idinagdag ni Chin Kai-ching na pero sa tingin niya wala itong kakayahang na mapatay si Master Chanshuan. Naisip ni Zit Ianlin na baka nagpapanggap lang ito. Sinabi ni Zit Ianlin na baka nagpapanggap ito. Si Zit Ianlin ay nakatayo sa bulwagan. Sa likod niya ay si Housemaster Peony. Sinabi ni Zit Ianlin kahit ang Vicious Medicine King ay hindi napigil ang pumunta para kumpirmahin kung si Zuo Fan na iyon. Idinagdag ni Zit Ianlin na gusto nitong makita kung talagang kakaiba ang taong iyon. Sinabi ni Zit Ianlin na ang taong kayang pumatay sa seventh elder. Idinagdag ni Zit Ianlin na dahil wala na ang alagad nito ay tiyak na mamamatay ito. Sinabi ni Zit Ianlin na pagdating ng oras. Idinagdag ni Zit Ianlin na si Elder Yan ay tiyak na kikilos. Si Chin Kai-ching ay nakatingin sa malayo. Sinabi ni Chin Kai-ching na hindi niya alam kung kaya ni Zuo Fan na patayin ang lalaking iyon. Idinagdag ni Chin Kai-ching na mas delikado pa ito sa Seven Ghosts. Sinabi ni Chin Kai-ching na ito ang Vicious Medicine King. Si Zit Ianlin ay nakatayo at hinahawakan ng bigot. Sinabi ni Zit Ianlin na umasa na lang tayo, na siya talaga si Zuo Fan. Sa iba naglugar, sa paglubog ng araw ay naglalakad si Zuo Fan nakadisguise bilang Song Yu sa gitna ng matataas na damo. Si Song Yu ay nakasuot ng asul at may sombrerong kawayan. Naisip ni Song Yu na matagal na. Idinagdag ni Song Yu na wala pa ring bakas ng master na sumusunod sa kanya. Sa loob ng slum ay nag-aaway ang mga tao. Sumigaw ang isang lalaki na lugar ko at alisin mo ang mga gamit mo. Sumagot ang kausap niya, Tanjina. Ako ang nauna dito, ikaw ang umalis. Naisip ni Song Yu na baka nag-overthink lang siya. Idinagdag ni Song Yu na hindi pa nabubunyag ang identidad niya. Sumigaw ang isang lalaki, saan ka pupunta, kilala mo ba kung sino ako? Sumigaw ang kinakausap nito na, ulol. Kung importante kang tao, bakit ka nandito sa basurang lugar na ito kasama namin?
Naisip ni Song Yu na ang third rate ay third rate talaga. Idinagdag ni Song Yu na ang putik ay hindi kayang suportahan ang pader. Sa isip ni Zuofan na hindi nakakapagtaka na nakaistasyon sila sa mahirap na lugar na ito. Huminto ang mga paa ni Song Yu sa paglalakad. Napatingin si Song Yu sa dulo ng eskinita. May natano siyang bahay sa dulo ay mas maganda kaysa sa mga nadaanan niya. Naisip ni Song Yu kung bakit walang tumitira. Isang batang lalaki ang lumapit kay Song Yu. Sinabi ng bata na kuya kung gusto nito ng matutuluyan ay sumama ito sa kanya. Idinagdag ng bata na bibigyan niya ito ng matutuluyan pero huwag na huwag pumunta dyan. Tinanong ni Song Yu kung bakit hindi. Sinabi ng batang lalaki na bago ka lang dito no. Sa bahay na ito ay may babaeng nakatira. Idinagdag ng bata na Nolasan siya buong katawan niya mula ulo hanggang para, ay Nolasan. May isang matandang lalaki din nagsalita na may mga manlalakbay din na tumuloy malapit sa bahay na iyon. Idinagdag ng matanda na kahit hindi nakasalamuha ang plague girl ay mamamatay pa rin sila sa loob ng 3 araw. Sinabi ng batang lalaki na tama iyon. Idinagdag ng bata na kahit mahirap ang mga lokal ay hindi sila nangangahas pumunta dito. Sinabi ng bata na nitong mga nakaraang buwan ay Alchemy Festival ay walang sapat na lugar ang Blossom City. Idinagdag ng batang lalaki na kaya nag-ayos sila ng matutuluyan dito. Si Song Yu ay nakatingin sa mga bahay. Sinabi ni Song Yu na ang Blossom Tower ang namumuno sa buong Haiyu City. Tinanong ni Song Yu kung bakit hindi nila pinalayas ang plague girl imbes na manatili dito. Sinabi ni Song Yu sa isip na kahit gaano kasama ang isang babae ay nauna itong dumating. Idinagdag ni Song Yu na ang mga dayong kalapati ang sumikop sa pugad ng ibon ng walang sabi-sabi. Sinabi ni Song Yu na gusto ng mga ito na paalisan ito pabalik. Idinagdag ni Song Yu na baka may mga gustong pang pumatay dito. Naisip ni Song Yu kung sino ang mas nakakatakot. Tinanong ng isang lalaki si Song Yu kung wala ba itong pagpapahalaga sa kanyang buhay. Sinabi ni Song Yu sa isip na ang demonyo ay kayang baguhin ang lahat ng bagay sa mundo. Idinagdag ni Song Yu na kasama na ang nakakalasong sakit na ito. Sinabi ni Song Yu na hindi mahalaga. Idinagdag ni Song Yu na mahaba ang buhay niya. Ang langit ay kulay kahel sa paglubog ng araw. Si Song Yu ay naglalakad sa eskinita. Ang temperatura ay bumababa habang papasok siya. Naisip ni Song Yu na habang papasok siya ay mas bumababa ang temperatura. Naisip ni Song Yu na hindi ito lason o salot. Idinagdag ni Song Yu na isa itong formation. Sumigaw ang isang tinig at nagtanong kung sino iyon. Si Song Yu ay huminto sa harap ng isang bahay. Sa pintuan ng bahay ay nakatayo ang isang babae na nababalot ng benda. Ang buhok niya ay kulay lila. Ang mga mata ng babaeng nababalot ng benda ay nakatingin kay Song Yu. Napatulala saglit si Song Yu, sinabi niya sa isip na napakagandang mga mata niya. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung sino si Song Yu at sino ang nagdala sa kanya dito. Sumagot si Song Yu na siya si Song Yu mula sa Rainy Night City. Idinagdag ni Song Yu na pumunta siya para sumali sa Alchemy Festival. Sinabi ni Song Yu na dahil second-rate na pamilya ito ay dito lang siya pwede tumira. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na pumunta ito sa harapang kabahayan. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung hindi ba natatakot si Song Yu na mamatay sa pagpunta dito. Sumagot si Song Yu na sa totoo niyan binibini. Idinagdag ni Song Yu na naniniwala siya na ang kamatayan minsan ay hindi naman masama. Sinabi ni Song Yu na ang mga nasa harapan ay makasarili at walang utang na loob. Idinagdag ni Song Yu na ayaw niyang makisama sa kanila. Sinabi ni Song Yu na kung kaya ay mas gugustuhin niyang mamatay ng mag-isa dito. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na loko si Song Yu. Idinagdag ng babaeng nababalot ng benda na huwag subukang lokohin siya. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung iniisip ni Song Yu na maniniwala siya dito. Itinuro ng babaeng nababalot ng benda ang isang bahay. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na pwede tumuloy si Song Yu doon mula ngayon. Idinagdag ng babaeng nababalot ng benda na tandaan na huwag gumala sa gabi. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na kung hindi ay baka mamatay ito.
Sumagot si Song Yu na opo binibini. Idinagdag ni Song Yu na nangangako siyang hindi gagala. Ang mata ni Song Yu ay seryoso sa ilalim ng sombrero. Naisip ni Song Yu na hindi niya mabasa ang cultivation ng babaeng ito. Naisip ni Song Yu kung nasa realm of God's illumination na ba ito o ordinaryong tao lang. Naisip ni Song Yu na kung ordinaryong tao ito at kaharap ang isang bone forging expert tulad niya. Idinagdag ni Song Yu na paano ito magkakaroon ng ganitong aura. Ngumisi si Song Yu. Sinabi ni Song Yu na interesante. Si Song Yu ay naglalakad papunta sa bahay sa dulo ng slums. Si Song Yu ay nakaupo sa loob ng bahay. Hinahawakan niya ang sombrero. Sinabi ni Song Yu na dahil hindi siya pinapalabas sa gabi. Idinagdag ni Song Yu na siguradong may interesadong nangyayari. Namula ang mga mata ni Song Yu. Sinabi ni Song Yu na dapat puntahan niya ito mamayang gabi. Gabi na, ang buwan ay maliwanag sa langit. Maraming tunog ng huni ang naririnig sa paligid. Si Song Yu ay nakatingin sa labas. Ang mata niya ay seryoso. Nasa loob ng bahay si Song Yu. Nakaupo siya. Sinabi ni Song Yu na tama nga. Ang dahilan ay ang formation. Si Song Yu ay may hawak na puting tableta. Si Song Yu ay naghanda gamit ang dalawang daliri. Isang pulang liwanag ang lumabas mula sa mata ni Song Yu. Si Bloody Baby ay lumitaw sa harap ni Song Yu. Umiikot ito sa ere. Si Song Yu ay nakaupo sa sahig habang si Bloody Baby ay nasa harap niya. Sinabi ni Song Yu na nilunok ni Bloody Baby ang hidden pill. Idinagdag ni Song Yu na kahit makapangyarihang tao sa Heavenly Profound Realm ay mahihirapang hanapin ito. Sinabi ni Song Yu na walang bagay na madaling hanapin. Sinabi ni Song Yu kay Bloody Baby na umalis na. Si Bloody Baby ay lumilipad palabas ng bahay. Lumipad ito sa kalangitan ng slums. Si Bloody Baby ay dumaan sa itaas ng mga bubong. Si Bloody Baby ay nakakita ng liwanag sa lupa. Sa gitna ng bakanteng lote ay nakaupo ang babaeng nababalot ng benda. Napapalibutan siya ng asul na liwanag at mga benda na nakalutang. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakaupo sa ibabaw ng formation. Ang buhok niya ay kulay lila at nakalutang. Nakita ni Bloody Baby ang babaeng nababalot ng benda. Sinabi ni Song Yu na level 3 formation iyon. Idinagdag ni Song Yu na Yin formation ang tawag doon. Sinabi ni Song Yu na lahat ng pumunta dito noon ay namatay. Sinabi ni Song Yu na habang nagpapagaling ng sugat ang Plague Girl ay sinasaktan naman nito ang iba. Sinabi ni Song Yu na ang mga taong dumaan ng walang alam ay nalasan ng Moon Yin. Idinagdag ni Song Yu na namatay ang mga may mahinang katawan dahil doon. Sinabi ni Song Yu na ang Plague Girl ay kailangang sumipsip ng maraming Moon Yin para pigilan ang lason sa katawan niya. Idinagdag ni Song Yu na parang umiinom ng lason para mapawi ang uhaw ang ginagawa niya. Sinabi ni Song Yu na ang sobrang yin chi ay sisir sa kalamnan at ugat. Idinagdag ni Song Yu na sa huli ay maaari pa itong maging lumpo. Sinabi ni Song Yu na mas lalala pa ang pagputok ng lason kaysa dati. Ang katawan ng babaeng nababalot ng benda ay biglang binalot ng berdeng lason. Sumabog ito mula sa dibdib niya. Sinabi ni Song Yu na kapag nangyari iyon ay magiging patay na wakas kahit ang pagputok ng lason. Tinanong ni Song Yu kung anong klaseng lason iyon. Idinagdag ni Song Yu na kailangan nito ang kapangyarihan ng Moon Yin para lang mapigilan sa ganitong paraan. Sa umaga ay lumilipad si Bloody Baby pabalik. Ang araw ay sumisikat na. Ang kalangitan ay maliwanag na. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakaupo pa rin sa formation. Nakayuko ang ulo niya. Ang babaeng nababalot ng benda ay hingal at pawisan. Ang mga mata niya ay nakapikit. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakahiga na sa formation. Pagod na pagod siya. Sumigaw ang isang tinig na malady. Si Song Yu ay tumatakbo papunta sa eskinita. Ang babaeng nababalot ng benda ay tumayo at hamarang. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda kay Song Yu na hindi ba niya sinabi na huwag itong magpagala-gala. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung ano ang ginagawa ni Song Yu dito. Si Song Yu ay nakatayo sa harap ng babaeng nababalot ng benda. May hawak siyang mga pulang prutas. Sinabi ni Song Yu na I'm a lady. Idinagdag ni Song Yu na sinabi nito sa kanya na huwag magpagala-gala sa gabi. Sinabi ni Song Yu na araw na ngayon. Ang babaeng nababalot ng benda ay nagulat. Ang mga mata niya ay nanlaki.
Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na kung gusto ni Song Yu na tumira dito ay manatili na lang ito sa sira niyang bahay. Idinagdag ng babaeng nababalot ng benda na huwag gumalaw kahit sa araw. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na kung hindi, susunod si Song Yu ay pwede na itong umalis dito. Si Song Yu ay hawak ang mga pulang prutas. Nakatungo siya. Sinabi ni Song Yu na oh. Si Song Yu ay tumalikod at naglakad paalis. Nakasuot siya ng sombrerong kawayan. Sinabi ni Song Yu na milady hindi niya iniisip na maganda ang gising nito. Si Song Yu ay iniaabot ang prutas sa babaeng nababalot ng benda. Sinabi ni Song Yu na pinili niya ang mga prutas na iyon kaninang umaga. Idinagdag ni Song Yu na pakiusap kainin niya ang mga ito. Sinabi ni Song Yu na salamat sa pagpapatuloy nito sa kanya. Si Song Yu ay naglakad na palayo. Ang babaeng nababalot ng benda ay tahimik na nakatayo. Hawak niya ang mga pulang prutas. Ang kamay ng babaeng nababalot ng benda ay hawak ang dalawang pulang prutas. Ang mata ng babaeng nababalot ng benda ay nakatingin sa prutas. Seryoso ang tingin niya. Ang babaeng nababalot ng benda ay inamoy ang pulang prutas. Ang babaeng nababalot ng benda ay kinagat ang pulang prutas. Naisip ni Song Yu na kinain pa rin nito ang prutas niya. Idinagdag ni Song Yu na hanggat tinatanggap nito ang prutas niya ay patunay na may paunang impresyon na siya sa puso nito. Naisip ni Song Yu na ang susunod na hakbang ay ang mas mapalapit pa sa kanya. Idinagdag ni Song Yu na para malaman kung anong klaseng lason ang nasa loob ng katawan nito. 2 bote ng gamot ang lumitaw. Isang puti at isang itim na may bungo. Naisip ni Song Yu na ang mga materyales na kayang bumuhay ng patay at ang laso na kayang pumatay ay isang manipis na linya lang ang pagitan. Idinagdag ni Song Yu na kahit walang ginagawa ay tamad pa rin. Naisip ni Song Yu na mas mabuting magsimula sa Playgirl. Idinagdag ni Song Yu na baka makakuha pa siya ng mga clue sa daan. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakatayo sa eskinita habang hawak ang pulang prutas. Naisip ni Song Yu na hihihi ang mga babae ang pinakamapanlinlang na nilalang. Si Song Yu ay naglalakad sa eskinita habang nakasuot ng sombrerong kawayan. Naisip ni Song Yu na pero sa kabaligtaran ay sila rin ang pinakamadaling lokohin. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakatitig kay Song Yu. Ang mata ni Song Yu ay namumula. Malakas ang sikat ng araw sa Slump City. Ang babaeng may lilang buhok na nakabalot sa benda ay nakasilong sa puno at nakasandal, bigla siyang may narinig na malakas na sigaw. Ang sabi ng tinig ay, pagsisipain siya at bugbugin ang batang iyan. Mabilis na pinuntahan ng babaeng may benda ang lugar. Isang tinig ang sumigaw na patayin siya. Isa pang tinig ang sumigaw na patayin siya. Sumilip ang babaeng may benda sa pinangyarihan. Nakita niya si Song Yu na binubugbog ng mga tao. Narinig niyang sinasabi ni Song Yu habang binubugbog na, hindi ko kayo hahayaang magsabi ng masama sa kanya, mabait siyang tao. Patuloy na ipinagtatanggol ni Song Yu ang babaeng may benda habang nagtatamo siya ng pambubugbog. May sumuntok ng malakas kay Song Yu, ang sabi ng lalaki na ang Playgirl na iyon ay nagdulot ng napakaraming kamatayan. Dagdag pa nito na, sino ka para ipagtanggol siya? Sinabi ni Song Yu habang nanghihina sa tinamo niyang mga sugat. First come first serve, tama ba? Matagal na siyang nakatira dito, bago pa kayo dumating at angkinan ang bahay niya. Tapos nung maraming kasamahan niyo ang namatay. Ituturo niyo lahat ng sisi sa kanya. Ganyan talaga ang gawain ng mga duwag, pasiga na sinabi ni Zuo Fan bilang Song Yu. Nang sabihin yun ni Song Yu may sumuntok sa kanya ng malakas at tumilapon ng malayo. Pagkatapos habang nakahandusay si Song Yu sa lupa, pinagsisipa siya ng mga tao. Sabi ng isang lalaki na marami ka pang sinasabi, bugbugin siya at patayin. Sinabi pa ng kasamahan niya na, siguro nagtatrabaho siya sa babaeng iyon. Hindi natin pwedeng hayaan siyang mabuhay. Patayin siya, sigaw ng mga tao. Si Song Yu ay nakaluhod sa lupa na kayuko habang sinasalo lahat ng pambubugbog ng mga tao ng Slump City. Ang babaeng nababalot ng benda at may lilang buhok ay sumigaw na tama na yan. Sa slums ay pinapalibutan ng grupo ng mga lalaki si Song Yu. Nakahawak ang isang lalaki sa ulo ni Song Yu. Ang mga lalaki ay gulat na nakatingin sa harapan. Isang tinig ang nagsabi na ito ang Playgirl at mag-ingat na huwag lumapit sa kanya.
Ang babaeng nababalot ng benda na nakasuot ng brown na hood ay naglalakad palapit kay Song Yu. Nakapalibot sa kanya ang puting liwanag. Nasa lupa si Song Yu habang hawak ng isang lalaki ang ulo niya. Ang babaeng nababalot ng benda ay tumalon papunta kay Song Yu. Sinipa ng babaeng nababalot ng benda ang lalaking nakahawak kay Song Yu. Ang mga lalaki ay umatras. Ang iba ay tumakbo palayo. Tumayo ang babaeng nababalot ng benda sa gitna ng daan. Hawak niya sa kamay si Song Yu ay nasa likod niya. Nagsitakbuhan ang mga lalaki palayo sa eskinita. Isang lalaki na may pulang buhok ang nakangiti habang tumatakbo. Sinabi ng isang lalaki na sa wakas ay tapos na. Sumigaw ang isa pang lalaki na hatiin na. Isang lalaki ang sumigaw na hatiin na. Isang tambak ng kumikinang na spirit stones ang nasa lupa. Sinabi ng isang lalaki na dapat 10,000 iyon. Sinabi ng isa pang lalaki na ang batang iyon ay dapat mula sa third-rate na pamilya. Tinanong nito kung paano nakapagdala ng ganoon karaming spirit stones. Sinabi ng lalaking nakasuot ng itim at dilaw na huwag makialam sa buhay ng iba. Idinagdag ng lalaki na kung may nagbabayad para bugbugin siya ay bakit sila makikialam. Sinabi ng lalaki na may kabuuang 50,000 spirit stones dito. Idinagdag ng lalaki na sinabi ng young master na 1,000 spirit stones kada tao. Sinabi ng lalaki na walang dapat kumuha ng sobra. Tumawa ang lalaking may spiky na buhok. Sinabi ng lalaki na alam na niya. Sinabi ng lalaki na gusto siguro nitong ligawan ang playgirl. Idinagdag ng lalaki na kung gusto nitong manligaw ay dapat disipulo ng Haiyu Tower ang ligawan. Tinanong ng lalaki kung may mahabang buhay ba ito para subukan at ligawan ang playgirl. Biglang may kamay na damapo sa ulo ng lalaking may spiky na buhok. Gulat ang lalaki at napatingin sa taas. Sinabi ng isang tinig na sinabi na niya sa kanila noon. Ang isang kalbo na lalaki na nakasuot ng itim ay nakatayo sa harap ng lalaking may spiky na buhok. Sinabi ng kalbo na kunin ang pera at kalimutan ang lahat. Idinagdag ng kalbo na walang sinuman ang pwedeng magsalita tungkol dito. Sinabi ng kalbo na kung may kahit isang bibig na magkakalat ng balita ay mamamatay silang lahat. Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim at dilaw. Sinabi ng lalaki na mayaman lang na young master iyon. Tinanong ng lalaki kung ano ang nakakatakot doon. Sinabi ng kalbo na kahit second-rate na pamilya lang ito. Biglang sinampal ng kalbo ang lalaking nakasuot ng itim at dilaw. Sinabi ng kalbo na hayop at sinabihan na niya itong tumigil sa pagsasalita. Bumagsak ang lalaki sa lupa dahil sa sampal. Sinabi ng kalbo na hindi pa nila nakita noon. Idinagdag ng kalbo na kapag ininsulto nila ang young master na iyon ay ayaw na nilang malaman ang kahihinatnan. Isang flashback ang lumabas. Ang isang higanting mukha ng kalbo ay pawisan at takot. Sa flashback ay may lalaking nakasuot ng puti na may pulang enerhiya. Nasa likod nito ang mga taong takot. Sinabi ng kalbo na isa itong demonyo sa anyo ng tao. Idinagdag ng kalbo na ang ilang sumuwe ay ginawang alikabok sa isang kamay lang. Sinabi ng kalbo na naiwan lang siya. Ang kalbo ay pawisan at takot na nakatingin sa lupa. Sa likod niya ay kinukuha ng mga lalaki ang spirit stones. Ang bubong ng bahay ay umuugong. Sa loob ng bahay ay inabot ng babaeng nababalot ng benda ang isang tableta. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na kainin ito. Si Song Yu ay nakaupo sa sahig. Nakatingin siya sa babaeng nababalot ng benda. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung ano iyon. Tinanong din ng babaeng nababalot ng benda kung iniisip ba ni Song Yu na lason ito. Sinabi ni Song Yu na kung iinuman niya ang healing pill ay hindi ba agad aalis ang babae. Idinagdag ni Song Yu na hindi nga siya takot sa babae kaya bakit siya matatakot sa tableta. Sinabi ni Song Yu na sinabihan siya nitong umalis. Tinanong ni Song Yu kung bakit siya iniligtas nito. Ang mata ng babaeng nababalot ng benda ay nakatingin kay Song Yu. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung bakit siya pinagtanggol ni Song Yu sa harap ng mga iyon. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung hindi ba takot si Song Yu na bugbugin hanggang mamatay. Si Song Yu ay nakaupo sa sahig. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakatayo sa harap niya. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na kung nahuli lang siya ng isang segundo ay baka patay na talaga si Song Yu doon. Naisip ni Song Yu na syempre alam niyang ang mga taong sumisipsip ng kapangyarihan ng Moon Yin sa gabi.
Naisip ni Song Yu na dapat silang lumabas sa matinding araw at sumipsip ng nakakapasong hangin at liwanag para painitan ang kalamnan at ugat. Ang mukha ni Song Yu ay nakangiti habang nakasuot ng pula. Naisip ni Song Yu na kaya maaga pa lang ay naghanap na siya ng napakamaaraw na lugar. Idinagdag ni Song Yu na kumuha pa siya ng taong magtatanghal doon. Naisip ni Song Yu na kapag naistorbo ang mga nagka-cultivate ay kahit mabait ay titingin talaga. Sinabi ni Song Yu na masasabi niya na lahat ng ito ay ayon sa plano niya. Si Song Yu ay nakatingin sa baba. Si Song Yu ay nakatingin sa babaeng nababalot ng benda. Naisip ni Song Yu na para masira ang psychological defense nito. Idinagdag ni Song Yu na para buksan nito ang puso at tanggapin ang sarili. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakatingin kay Song Yu. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakayuko at namumula. Ang mata ng babaeng nababalot ng benda ay malaki at lila. Sinabi ni Song Yu na sinabi ng nanay niya na ang mga mata ang bintana ng kaluluwa. Idinagdag ni Song Yu na ang mga may magagandang mata ay hindi masama ang puso. Si Song Yu ay nakangiti. Sinabi ni Song Yu na sister ang mga mata nito ay napakaganda. Idinagdag ni Song Yu na dahil tinanggap siya nito ay dapat mabuti ang puso nito. Sinabi ni Song Yu na inaakusahan siya ng mga tao ng pagpatay. Idinagdag ni Song Yu na natural na ipagtatanggol niya ang reputasyon nito. Ang mata ng babaeng nababalot ng benda ay nakatingin kay Song Yu. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na magaling magpalamig ng salita si Song Yu. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na magaling magpalamig ng salita si Song Yu. Sumagot si Song Yu na tama iyon. Naisip ni Song Yu na ang pinakamagandang paraan para masira ng lalaki ang psychological defense ng babae ay hindi ang magpalamig ng salita. Idinagdag ni Song Yu na sa halip ay dagdagan ang sense of motherhood nito. Sinabi ni Song Yu na sister matagal na niya itong kilala. Idinagdag ni Song Yu na pero hindi pa rin niya alam kung ano ang itatawag dito. Sinabi ni Song Yu na may 3 turo at 9 na daloy. Idinagdag ni Song Yu na lahat ng iyon ay pwedeng maging guro nito. Naisip ni Song Yu na salamat Kuya Dong. Idinagdag ni Song Yu na salamat sa karanasan sa pag-pick up ng mga babae. Tinanong ng babaeng nababalot ng benda kung ano ang ibig sabihin ni Song Yu sa matagal. Idinagdag ng babaeng nababalot ng benda na 3 beses pa lang silang nagkita. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na pwede siyang tawaging Sister Chu Chu. Sinabi ni Song Yu na sige Sister Chu Chu. Naisip ni Song Yu na ang pag-act na cute ay nakakasuka sa tiyan niya. Idinagdag ni Song Yu na pero wala ng ibang paraan. Naisip ni Song Yu na gusto ng mga babae ang ganitong bagay kaya titiisin na lang niya. Sinabi ng babaeng nababalot ng benda na ngayon ay inumin ang healing pill. Sinabi ni Song Yu na Sister Chu Chu subuan siya. Ang babaeng nababalot ng benda ay nakatayo habang si Song Yu ay nakaupo. Ang babaeng nababalot ng benda ay nag-abot ng tableta kay Song Yu. Binuka ni Song Yu ang bibig. Ang mata ni Song Yu ay nanlaki. Biglang hinawakan ni Song Yu ang kamay ng babaeng nababalot ng benda. Ang kamay ng babaeng nababalot ng benda ay hawak ni Song Yu. May puting enerhiya sa paligid. Gulat ang mata ni Song Yu. Ang babaeng nababalot ng benda ay sumipa kay Song Yu gamit ang asul na enerhiya. Tinamaan si Song Yu at tumilapon. Sinabi ni Song Yu na ito ay. Ang mga mata ni Song Yu ay nanlaki at pawisan. Naisip ni Song Yu na sa loob ng katawan nito ay meron talagang. Ang mata ni Song Yu ay namumula. Sa harap niya ay lumutang ang babaeng may lilang buhok na napapalibutan ng 7 kulay ng liwanag. Naisip ni Song Yu na sa loob ng katawan ng Playgirl ay may 7 magkakaibang uri ng lason na magkakabuhol. Idinagdag ni Song Yu na bawat isa ay kayang pumatay agad ng tao. Naisip ni Song Yu na eksaktong kabaligtaran ito ng miracle drug na kayang bumuhay ng patay. Naisip ni Song Yu na ang 7 lason ay nagsanib na sa isa. Idinagdag ni Song Yu na kahit profound Sky Realm expert ay tiyak na mamamatay sa matinding sakit kung malalantad dito. Naisip ni Song Yu na ang lason na ito ay sobrang matindi. Idinagdag ni Song Yu na hindi ito kayang supulan ng kapangyarihan ng munyin lang. Naisip ni Song Yu na gayunpaman. Ang babaeng nababalot ng benda na si Sister Chu Chu ay nakatayo at nakayuko. Naisip ni Song Yu na sa loob ng katawan ng Playgirl ay may isa pang gamot.
Idinagdag ni Song Yu na ito ay kayang tumapat sa 7 lason. Ang katawan ni Sister Chu Chu ay may kumikinang na berdeng ilaw sa tiyan. Naisip ni Song Yu na iyon ay ang body jade liquid. Idinagdag ni Song Yu na isang patak lang ay pwedeng mabuhay o mamatay. Ang mukha ni Song Yu ay nakangisi. Naisip ni Song Yu na tama iyon. Idinagdag ni Song Yu na iyon ang hinahanap niya. Naisip ni Song Yu na ang buhay at kamatayan ng babae ay maayos. Idinagdag ni Song Yu na pero ang body jade liquid ay kayang ibalik ang sigla ng beast egg. Si Song Yu ay nasa loob ng bahay. Sa harap niya ay si Sister Chu Chu. Sinabi ni Song Yu na Sister Chu Chu ito. Naisip ni Song Yu na ang mahalaga ngayon ay hanapin kung nasaan ang body jade liquid. Idinagdag ni Song Yu na at gumawa ng paraan para kunin ito sa katawan nito. Si Sister Chu Chu ay nakahod. Ang mga mata niya ay seryoso. Tinanong ni Sister Chu Chu kung ano sa tingin ni Song Yu ang ginagawa niya. Sinabi ni Sister Chu Chu na hindi ito magiging madali. Si Song Yu ay nakatayo sa harap ni Sister Chu Chu. Nakangiti siya at hawak ang kamay nito. Sinabi ni Song Yu na Sister Chu Chu ang lamig ng mga kamay nito. Idinagdag ni Song Yu na painitan niya ang mga ito. Itinulak ni Sister Chu Chu ang kamay ni Song Yu. Sinabi ni Sister Chu Chu na huwag lumapit. Tinanong ni Sister Chu Chu kung bakit ginamit ni Song Yu ang Yuan Li para suriin siya kanina. Tahimik si Song Yu. Sinabi ni Song Yu na napansin niyang hindi maganda ang itsura ni Sister Chu Chu. Sinabi ni Song Yu na ang pamilya niya ay pamilya ng mga alchemist. Idinagdag ni Song Yu na gusto niyang makita kung matutulungan niya ito. Si Song Yu ay nakayuko. Sinabi ni Song Yu na hindi niya inaasahan na nagdududa pa rin si Sister Chu Chu sa kanya. Si Sister Chu Chu ay nakatingin kay Song Yu. Sinabi ni Sister Chu Chu na ang pinsala niya. Idinagdag ni Sister Chu Chu na hindi yun kayang hawakan ng maliit na pamilya tulad nila. Sinabi ni Sister Chu Chu na salamat sa kabaitan nito. Ang mata ni Sister Chu Chu ay nanlaki. Tinanong ni Sister Chu Chu kung sino ang nagsabi noon. Si Song Yu ay nakatayo at nakaturo sa dibdib. Sinabi ni Song Yu na ang pamilya Song ng Night Rain City ay gumagawa ng mga tableta sa loob ng mga henerasyon. Idinagdag ni Song Yu na kahit papaano ay 3rd grade alchemist ang tatay niya. Sinabi ni Song Yu na natutunan niya ang lahat mula dito. Hinawakan ni Song Yu ang kamay ni Sister Chu Chu. Sinabi ni Song Yu na kung hindi naniniwala si Sister Chu Chu ay sumama ito sa kanya. Sinabi ni Song Yu na ipapakita niya ang kakayahan niya. Si Sister Chu Chu ay nakatingin kay Song Yu. Naisip ni Sister Chu Chu na hindi pa rin niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya noon. Naisip ni Sister Chu Chu na hinayaan na lang niyang hilahin siya nito. Naisip ni Sister Chu Chu na siguro, sa ilalim ng mapulang kalangitan ay lumilipad si Song Yu at Sister Chu Chu. Napapalibutan sila ng mga rosas. Naisip ni Sister Chu Chu na ayaw lang niyang sirain ang sandali ng lalaking ito o ipahiya ito. Sa araw ay may karatula na guest house. May sumigaw na brother song. Si Song Yu ay lumingon. Sa likod niya ay si Sister Chu Chu. Isang lalaking may pulang buhok at isang babaeng may kambal na buhok ang kamakaway. Sumigaw ang lalaking may pulang buhok na brother song. Nagulat ang babaeng may kambal na buhok. Ang kamay ni Song Yu at Sister Chu Chu ay magkahawak. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na brother ito ay. Sinabi ni Song Yu na ito si Sister Chu Chu. Idinagdag ni Song Yu na bagong kaibigan niya ito. Sinabi ni Song Yu na sumama ito sa kanya. Ang kalangitan ay maaliwalas. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na okay brother. Idinagdag ng lalaking may pulang buhok na kara-rating lang nito at may nakuha na agad. Tumawa si Song Yu. Sinabi ni Song Yu na hihihi napakabait ni Brother Dong. Naisip ni Song Yu na kung hindi siya tinuruan nito ay magagawa ba niya ito. Tinanong ng lalaking may pulang buhok kung ano si Sister Chu Chu. Idinagdag ng lalaking may pulang buhok na nakabalot ang buong katawan nito. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na hindi niya makita ng malinaw. Idinagdag ng lalaking may pulang buhok na sa mata pa lang ay dapat walang kapantay na kagandahan ito. Sumagot si Song Yu na hindi niya alam iyon. Idinagdag ni Song Yu na hindi pa niya nakita ang mukha nito. Nagulat ang lalaking may pulang buhok. Sumigaw ang lalaking may pulang buhok na ano. Sumigaw ang lalaking may pulang buhok na niligawan ba ni Song Yu ito nang hindi man lang nakita ang mukha.
Seryoso ang mukha ni Song Yu. Sinabi ni Song Yu na so what? Si Song Yu ay nakatingin sa gilid. Sa likod niya ay ang lalaking may pulang buhok. Naisip ni Song Yu na sa huli ay siya ang may gusto dito, di ba? Naisip ng lalaking may pulang buhok na naging mas babae na ito. Idinagdag ng lalaking may pulang buhok na ganito ba ang epekto ng tunay na pag-ibig sa tao? Ang lalaking may pulang buhok ay nakahawak sa baba. Naisip ng lalaking may pulang buhok na kailan pa nagpalit ng kasarian ang kapatid niya. Tinanong ng lalaking may pulang buhok na Brother Song kung nasaan ang karwahe niya. Sumagot si Song Yu na nasa likod ng inn. Idinagdag ni Song Yu na sumama ito sa kanya. Isang karwahe ang nasa ilalim ng puno. Naisip ni Song Yu na ang alog nito. Ang gulong ng karwahe ay natanggal. Nahulog ang mga bagay. Naisip ni Song Yu na saan na napunta ang kapatid niyang tahimik at mainitan ang ulo kahapon. Ang lalaking may pulang buhok ay nakasilip sa karwahe. Sa likod niya ay ang babaeng may kambal na buhok. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na alas mukhang ang pag-ibig ay kayang gawing tanga ang tao. Idinagdag ng lalaking may pulang buhok na brother tuluyan na itong nahulog. Sumigaw si Song Yu na Sister Chu Chu tingnan dito. Isang apoy ang nasa kamay ni Song Yu. Ang apoy ay lumipad at pinaikot ang mga bagay sa ere. Ang mga gulay at sangkap ay umiikot sa paligid ni Song Yu. Ang kamay ni Song Yu ay kumikinang. Ang apoy ay nasa palad niya. Nagulat ang lalaking may pulang buhok. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na napakagaling ng kontrol. Si Sister Chu Chu ay nakatingin. Naisip ni Sister Chu Chu na sa edad nito ay may ganitong tagumpay na. Idinagdag ni Sister Chu Chu na talagang kapuri-puri. Ang mata ni Song Yu ay seryoso. Naisip ni Song Yu na ang paghanga lang ay hindi sapat. Idinagdag ni Song Yu na gusto niyang magulat ito. Naisip ni Song Yu na mas malaki ang tsansa niyang makuha ang body jade liquid kung masorpresa niya ito sa alchemy niya. Ngumisi si Song Yu. Naisip ni Song Yu na sa oras na iyon kukuko. Ang mata ni Song Yu ay matalas. Isang kamao ang sumuntok at may enerhiyang sumabog. Sumigaw ang lalaking may pulang buhok na ano ang ginagawa ni Song Yu. Si Song Yu ay nakakuyom ang kamao. Ang usok ay nasa paligid. Sumigaw ang lalaking may pulang buhok na bakit sinira ni Song Yu ang lahat ng sangkap. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.